Walang puwang ang isang batang baliw sa pamumuno ng isang imperyo, Ramon. Siguraduhin mong sa pagpatak ng hating gabi, wala nang makikinig sa kahit anong sasabihin ng batang yan. Ang boses ni Doña Valeriana ay parang haplos ng seda. Malambot, marangal, ngunit may talim ng isang nakatagong balisong. Sa loob ng madilim na silid-aklatan, ang halimuyak ng mamahaling kandila at ang amoy ng luma at tuyong papel ay tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Teresita. Ang 7 taong gulang na bata ay nakakubli sa likod ng mabigat na kurtinang pelus. Yakap-yakap ang isang maliit na robot na gawa sa mga pinagtagpi-tagping kable at sirang piyesa ng radyo. Ito ang kanyang munting obra maestra, isang regalo para sa kanyang Lola Valeriana sa mismong araw ng kanyang ika-7 kaarawan, sa pag-asang ang munting makina ay magdadala ng nangiti sa labi ng matandang babae at magsisilbing tulay sa malamig nilang ugnayan matapos pumanaw ang kanyang ina. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang lola ay parang bawat piraso ng bakal na unti-unting dumudurog sa kanyang maliit na puso. "Don't worry, Mommy. By tomorrow, the doctors will confirm her mental instability," sagot ni Ramon na may halong mapanuyang tawa. Ang batang genius na anak ni Teresa ay magiging isang malaking kahihiyan na lamang sa harap ng media. After she signs the documents, we will send her to a place where no one can find her. Isang basurang bata para sa isang basurang lugar. Nanginginig ang maliliit na daliri ni Tess. Nadama niya ang lamig ng bakal ng robot sa kanyang dibdib. Kasing lamig ng katotohanang ang taong tinatawag niyang pamilya ay siya ring humuhukay ng kanyang libingan. Ang lahat ng pagpupuyat niya, ang lahat ng pag-asa niyang magkaroon muli ng isang tahanan ay naglaho na parang usok ng kandilang hinipan ng hangin. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya sa kanyang likuran. Bago pa man siya makasigaw, isang magaspang at nanginginig na kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Amoy bawang at sabon na panlaba. Ang pamilyar na amoy ni Luz Biminda, ang matandang katulong na tanging nakakaunawa sa kanya. "Huwag kang kukurap, Tess. Huwag kang gagawa ng ingay," bulong ni Luz Biminda. Ang boses ay puno ng panginginig at tawa. "Huwag mong iinumin ang gatas na iaabot nila sa iyo mamaya. May hinalo silang lason na dudurog sa iyong isipan. Kailangan mong maging matatag, maliit na anghel." Ang mansyong ito ay hindi na palasyo, kundi isang hawla ng mga buwaya. Dahan-dahang binitawan ni Luz Biminda si Tess at mabilis na naglakad palayo bago pa sila matagpuan. Naiwan si Tess na nakatitig sa kawalan. Ang hiya, ang matinding hiya na nadama niya para sa kanyang sariling kamangmangan, ay mas masakit pa kaysa sa gutom. Akala niya, kung magpapakitang gilas siya, kung mamahalin niya sila ng tapat, tatanggapin nila siya. Isang malakas na kalabog ang narinig sa kabilang panig ng pinto. Ang pinto ng silid-aklatan ay bumukas ng malawak at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Tess. Doon, nakatayo si Doña Valeriana, suot ang kanyang kulay ubing gown na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa kanyang kamay ay isang basong gatas na tila kumikinang sa linis. "Tess, apo, bakit ka nagtatago rito sa dilim?" Tanong ng matanda. Ang mukha ay biglang nagbagong anyo tungo sa isang mapagmahal na lola. "Kanina pa kita hinahanap. It's your birthday, my dear. Drink this milk. It will help you sleep better, so you'll be ready for your big party tomorrow." Tumingin si Tess sa basong hawak ng matanda, pagkatapos ay sa munting robot na nasa sahig. Kanina lamang, ang robot na yon ang simbolo ng kanyang pagmamahal. Ngayon, nang tignan ito ni Valeriana, kinuha ng matanda ang munting regalo at tila ba isang dumi sa kanyang daanan. Tinadyakan niya ito nang hindi man lang tinitignan. Ang tunog ng nababali na plastik at nabubunit na kable ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang munting LED na nagsisilbing mata ng robot ay kumislap ng isang beses bago tuluyang namatay. "That trash doesn't suit a Vergara, Tess," sabi ni Valeriana habang nakangiti ng matamis.
Now, drink your milk. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Nadama ni Tess ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi tumulo. Sa halip, ang mga ito ay tila naging yelo na bumara sa kanyang lalamunan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang bata na ang tanging gamit ay pirma sa isang pirasong papel. Kinuha ni Tess ang baso. Ang init ng gatas ay dumampi sa kanyang malamig na palad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Valeriana. Mga matang walang kaluluwa sa likod ng makapal na makeup. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa labi ni Tess. Hindi ito ang ngiti ng isang masayang bata. Ito ang ngiti ng isang taong nawala na ang lahat, kaya wala na ring kinatatakutan. Salamat po, Lola, sabi ni Tess sa isang boses na kasing tamis ng asukal pero kasing talim ng yelo. Simula ngayon, gagawin ko na po ang lahat ng gusto ninyo. Magsisimula na po akong maglaro. Inilapit ni Tess ang baso sa kanyang labi. Isang segundo bago dumampi ang likido, tumingin siya sa bintana kung saan nakita niya ang anino ni Tommy na nakamasid mula sa labas. Ininom ni Tess ang gatas sa isang mabilis na lagok habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Valeriana. Tila ba sinasabing, ito na ang huling beses na magtatagumpay kayo. Pagkababa ng baso, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang baso ay nahulog mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Ang puting likido ay kumalat sa pulang alpombra na tila isang mantsa ng pagkatalo. Bumagsak si Tess. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ramon, pumasok ka rito. Sigaw ni Valeriana, ang tinig ay puno ng katuwaan. It's starting. Tumawag ka ng media. Sabihin mo ang bata ay nagsisimula ng mawala sa sarili. Habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanyang malay, narinig ni Tess ang malakas na tawa ng kanyang lola na humahalo sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang bagong program ang nabuo. Isang plano na walang kahit sinong computer ang makakaintindi. Nagising si Teresita sa gitna ng isang mundong tila gawa sa bulak at bakal. Ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay nagdadala ng matinding kirot sa kanyang sentido. Isang paalala ng lason na pilit dinitdik ng kanyang sariling pamilya sa kanyang sistema. Ang malambot na kama na nababalot ng mamahaling sutla na may borda ng ginto ay hindi nagbigay ng ginhawa. Para itong isang marangyang kabaong na dahan-dahang lumalamon sa kanyang maliit na katawan. Ang amoy ng silid ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng lili. Ngunit para kay Tess, ang bawat samyo nito ay amoy ng kamatayan at pagkabulok ng moralidad. Gising na ang munti nating prinsesa. Ang tinig ni Doña Valeriana ay pumasok sa silid bago pa man ang kanyang anino. Kasunod niya ang ilang mga taong may hawak na malalaking kamera at mga notebook. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na pumupukpok sa bungo ni Tess. Lola, mahinang ungol ni Tess. Pinanatili niyang matamlay ang kanyang mga mata. Ang kanyang dila ay pilit na pinatitigas upang magmukhang nahihirapan sa pagsasalita. Ito ang unang hakbang ng kanyang laro. Ang katawan niya ay bihag, ngunit ang kanyang isipan ay isang kuta na hinding-hindi nila mapapasok. Look at her, poor child, sabi ni Valeriana sa mga reporter na nakapaligid. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na paghikbi, isang pagganap na karapat-dapat sa isang parangal. Inilabas niya ang isang mamahaling panyo na gawa sa lace at dahan-dahang pinunasan ng noo ni Tess. Since the accident of her mother, she's never been the same. Minsan ay tumatawa siya ng walang dahilan. Minsan naman ay hindi kumikibo ng ilang araw. It breaks my heart to see the heiress of the Ibanez Vergara tech empire in this state. Naramdaman ni Tess ang init ng mga flash ng kamera sa kanyang balat. Alam niyang kinukuhanan siya ng larawan sa kanyang pinakamahinang sandali upang ipakita sa buong mundo na siya ay hindi karapat-dapat
sa kanyang mana. Ang bawat click ng camera ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang dangal. "Don't worry, Tess. I'm here to protect you. I will manage everything for you," bulong ni Valeriana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa bata, kundi sa isang lalaking naka-Amerikana na nakatayo sa sulok ng silid, si Attorney Pineda. Inilapit ng abogado ang isang clipboard sa harap ni Tess. Ang amoy ng lumang tinta at balat ng briefcase ay humalo sa hangin. "Sweetheart, kailangan mo lang pirmahan ito," sabi ni Ramon na biglang sumulpot sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Tess. Ang kanyang hawak ay masyadong mahigpit, isang tahimik na banta na naramdaman lamang ng bata. "This is for your school, para makapag-enroll ka kahit ganito ang kalagayan mo." Tumingin si Tess sa papel. Ang mga salitang special power of attorney at full asset management transfer ay malinaw sa kanyang paningin sa kabila ng pagkahilo. Alam niyang ito ang huling hiling ng kanyang ina bago ito mawala, na ang lahat ng pinaghirapan nito ay mapunta sa kanya para sa ikabubuti ng mga manggagawa ng kumpanya. Ngayon, ang mga buwayang ito ay gustong ubusin ng lahat. Gumuhit ang isang kakaibang nangiti sa labi ni Tess. Sinadya niyang pakawalan ng isang tawa na walang buhay. Isang tunog na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang lalamunan na tila isang sirang plaka. "School? Maglalaro po ba tayo ng robot, Tito Ramon?" sabi ni Tess sa isang boses na parang sanggol. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinalaki at ginawang walang direksyon ang tingin. Kinuha niya ang bolpen at sa halip na pirma, gumuhit siya ng isang malaking, magulong bilog sa ibabaw ng kanyang pangalan bago idiniin ang bolpen ng napakalakas hanggang sa mapunit ang papel. "Ayaw ko ng school. Gusto ko ng gatas. Marami pang gatas." Sigaw ni Tess habang nagpupumiglas sa kama, itinapon ang clipboard sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa carpet ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kaguluhan. Nagkatinginan ng mga reporter. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay sapat na upang malaman ni Tess na nakuha niya ang kanilang atensyon. Namula ang mukha ni Valeriana sa hiya, ngunit agad din itong napalitan ng isang mapait na ngiti. "See? This is what we have to deal with every day." Buntong hininga ni Valeriana. "Attorney, please prepare another set. We will let her rest for now." Nang umalis ang mga reporter at ang abogado, ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Nilapitan ni Ramon si Tess. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa bata. Ang amoy ng sigarilyo at alak sa kanyang hininga ay naging sanhi ng pagbaliktad ng sikmura ni Tess. "You think you're smart, little brat?" Mahinang boses ni Ramon, kasing lamig ng bakal ng isang baril. "I saw your eyes earlier. For a split second, I saw the genius in you." Hinawakan ni Ramon ang panga ni Tess at itinaas ito ng marahas. Ang sakit ay gumapang sa buong mukha ng bata, ngunit hindi siya kumurap. "Listen to me carefully," pagpapatuloy ni Ramon. "If you're not really crazy, I'll personally help you become truly crazy. There are ways to break a mind, Tess. Shock therapy, isolation, drugs that will make you forget your own name. Don't test my patience." Binitiwan niya si Tess ng padaskol, dahilan upang tumama ang ulo ng bata sa headboard ng kama. Isang mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw, kasunod ang matinding pintig ng sakit. Lumbas ang mag-ina sa silid. Iniwan si Tess sa gitna ng kanyang gintong rehas. Tahimik ang buong mansyon, tila ba naghihintay ang bawat pader sa susunod na mangyayari. Dahan-dahang bumangon si Tess. Inabot niya ang ilalim ng kanyang unan kung saan nakatago ang isang maliit na piraso ng basag na salamin mula sa baso ng gatas kagabi. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa maliit na piraso ng kristal. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang 7 taong gulang na bata. "Hindi niyo ako mamababasag," bulong niya sa hangin. "Dahil bago niyo makuha ang gusto niyo, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na bangungot." Sa labas ng pinto,
Narinig ni Tess ang mahinang pag-uusap ni Ramon at Valeriana tungkol sa isang bagay na nawawala. Ang tablet ng kanyang ina. Isang mahalagang piraso ng ebidensya na hindi nila mahanap sa loob ng lahat ng mga vault sa mansyon. Napatingin si Tess sa sapatos ni Ramon na naiwan sa labas ng pinto sa pamamagitan ng siwang sa ilalim. Isang itim na anino ang dumaan sa pasilyo. Hindi ito si Ramon, hindi rin ito si Valeriana. Ang hangin sa loob ng silid ay tila isang kumukulong kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Tess. Ang sikat ng araw sa labas ay walang awang nanunuot sa bubungan ng mansyon. Ginagawa ang kanyang silid na isang pugon ng pagdurusa. Sa kabila ng marangyang dekorasyon, ang bawat sulok ay puno ng alikabok na sumasayaw sa ilalim ng manipis na liwanag, tila mga kaluluwang ligaw na hindi makalabas. 2 araw na ang nakalilipas mula nang mangyari ang insidente sa harap ng mga reporter. 2 araw na ring hindi kumakain si Tess ng kahit anong inihahain sa kanya sa loob ng silid. Ang kanyang sikmura ay umiingit sa gutom, isang mahapdi at kumukulong pakiramdam na tila kinakain ang kanyang sariling laman mula sa loob. Ang tray ng pagkain sa tabi ng pinto, isang plato ng pasta na may mamahaling truffle at isang baso ng sariwang juice ay nananatiling hindi nagagalaw. Alam ni Tess, sa ilalim ng bango ng truffle ay may nakatagong pait na magpapatulog sa kanyang diwa ng habambuhay. Isang mahinang pagkiskis sa labas ng bintana ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga kuko na kumakapit sa bakal ng pip ng ulan ay naging hudyat ng pagdating ng isang kaibigan. Tess? Tess? Nandyan ka ba? Isang pabulong na tinig, puno ng kaba at pag-aalala, ang narinig mula sa gilid ng bintana. Dahan-dahang gumapang si Tess patungo sa pasimano. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Tommy. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balat ay may bahid ng uling at langis mula sa garahe kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama bilang driver. Ang amoy ni Tommy ay amoy ng kalsada, ng pawis at ng katotohanan, isang malaking kaibahan sa amoy ng kamatayan sa loob ng mansyon. Tommy! Mahinang tawag ni Tess. Ang kanyang boses ay paos at tuyot. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng mga gwardiya sa baba, sabi ni Tommy habang pilit na ibinubukas ang maliit na siwang ng bintana. Inabot niya ang isang plastik na balot. Heto, kinuha ko ito sa kusina namin. Sinangag na may maraming bawang at pritong tuyo. Alam kong hindi mo kinakain ang binibigay nila sa'yo. Sabi ni Nanay Luz, kailangan mong kumain para magkaroon ng lakas. Nang buksan ni Tess ang plastik, ang amoy ng bawang na sinangag ay sumalubong sa kanyang ilong. Para sa kanya, iyon ang pinakamabangong amoy sa buong mundo. Mas mabango pa sa lahat ng mamahaling pabango ni Doña Valeriana. Ang bawat butil ng kanin ay tila isang gintong nagbibigay ng pag-asa. Kinain ito ni Tess gamit ang kanyang mga kamay. Ang bawat subo ay puno ng pasasalamat at luha na dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Bakit mo ito ginagawa, Tommy? Mapapahamak ka kapag nalaman ni Lola Valeriana. Tanong ni Tess habang punong-puno ang kanyang bibig. Dahil alam kong hindi ka baliw, Tess. Seryosong sagot ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nakita ko kung paano ka tumingin noong huling party. Hindi ganoon ang tingin ng isang taong nawawala sa sarili. Iyon ay tingin ng isang taong nagpaplano. At gusto kong tumulong. Ang tatay ko, naririnig ko siyang umiiyak minsan sa gabi. Sinasabi niya na sana ay nailigtas niya ang mama mo. Sinasabi niya na may mali sa pagkakaayos ng sasakyan noong gabing iyon. Tumigil si Tess sa pagnguya. Ang bawat salita ni Tommy ay tila isang piraso ng puzzle na unt-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang hiya at takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi siya nag-iisa. Salamat, Tommy, sabi ni Tess. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa siwang ng bintana
upang hawakan ang mga daliri ng kaibigan. Ang init ng kamay ni Tommy ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong gamot. Sabihin mo kay Aling Luz, kailangan ko ng oras at kailangan ko ng kahit anong lumang gadget na makikita mo sa bodega. Kahit sirang cellphone o calculator, kukunin ko. Gagawin ko, Tess. Pangako, tugon ni Tommy. Ngunit bago pa man makababa si Tommy sa tubo, isang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig ni Tess mula sa loob ng silid. Ang tunog ng susi na pilit na binubuksan ng kandado ay tila isang babala ng paparating na unos. Mabilis na itinago ni Tess ang plastik ng sinangag sa ilalim ng kanyang kama at mabilis na bumalik sa kanyang posisyon sa sahig, nakatitig sa kawalan at naglalaway ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay ginawang walang buhay. Bumukas ang pinto. Si Doña Valeriana ay nakatayo doon, may hawak na isang basong tubig at isang puting tableta. Ang kanyang mga mata ay nanliliit habang tinitingnan ng buong silid. Inamoy niya ang hangin. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumulubot sa pandiri. Bakit amoy bawang dito? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Lumakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang labas. Ngunit mabilis na nakapagtago si Tommy sa likod ng malalaking dahon ng puno ng mangga. Nilapitan ni Valeriana si Tess at hinawakan ang kanyang buhok ng napakahigpit. Dinitik ang mukha ng bata sa sahig. May bumibisita ba sa'yo, Tess? May naglalakas loob bang pumasok sa teritoryo ko? Hindi sumagot si Tess. Sa halip, nagsimula siyang humuni ng isang malungkot na himig, isang kanta na walang tono, habang iginuguhit ang kanyang mga daliri sa sahig. Sumagot ka! Sigaw ni Valeriana, ngunit ang tanging nakuha niya ay ang walang buhay na tingin ng bata. Hayop na bata ito. Walang pinagkaiba sa kanyang ina. Matigas ang ulo hanggang sa huli. Bitawan ni Valeriana ang buhok ni Tess ng marahas. Bago siya lumabas, napansin niya ang isang butil ng kanin sa sahig malapit sa paanan ni Tess. Dahan-dahan niya itong pinulot at tiningnan ng maigi. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Luz Viminda! Sigaw ni Valeriana na umaling-awngaw sa buong mansyon. Pumunta ka rito ngayon din. Nanginginig ang puso ni Tess sa ilalim ng kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang hindi kumikilos. Alam niyang ang kaligtasan ni Tommy at Luz Viminda ay nakasalalay sa kanyang susunod na hakbang. Ang bawat yabag ni Doña Valeriana sa pasilyo ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa silid ni Luz Viminda. Sa loob ng kwarto ni Tess, ang amoy ng sunog na kahoy mula sa tsiminea ay humahalo sa malansang amoy ng takot. Hawak pa rin ng matanda ang butil ng kanin sa kanyang nanginginig na daliri. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa porselana na unti-unting nagkakabitak-bitak dahil sa galit. Luz Viminda, akala mo ba ay hindi ko malalaman? Ang boses ni Valeriana ay parang kiskis ng tuyong dahon sa semento. Pumasok si Luz Viminda, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig na tila doon niya hinahanap ang kanyang huling hininga. Alam ni Tess na nakaupo sa sulok at pilit na kinakalikot ang kanyang mga kuko na anumang maling salita ay maaaring maging sanhi ng pagpapatalsik sa tanging kakampi niya sa loob ng bahay na ito. Madam, wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Pabulong na sagot ni Luz Viminda. Isang mabilis na pag-indayog ng kamay ni Valeriana ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ni Luz Viminda ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang marahas na pagbaling ng mukha ng matandang katulong. Namula ang balat ni Luz Viminda, ngunit hindi siya dumaing. Ang hiya ay mas masakit pa kaysa sa hapdi ng sampal. Huwag mo akong gagawing tanga. Ang batang ito ay hindi dapat kumakain ng kahit ano maliban sa ibinibigay ko. Sigaw ni Valeriana. Tumingin siya kay Tess na ngayon ay nagsimulang gumuhit sa dingding gamit ang isang piraso ng uling
na nakuha niya sa tsimeneya. Tingnan mo siya, mukha na siyang hayop at gusto mo pa siyang pakainin? Hayaan mo siyang magutom hanggang sa aminin ng kanyang utak na kailangan niya ako. Nang lumabas si Valeriana, naiwan si Tess na nakaharap sa dingding. Ang uling sa kanyang kamay ay kasing itim ng budhi ng kanyang lola. Ngunit sa likod ng mga magugulong guhit na tila gawa ng isang baliw ay isang maselang plano. Ang mga linyang itinuturing ni Valeriana na basura ay ang eksaktong lokasyon ng mga router ng Wi-Fi at ang mga blind spot ng security cameras sa mansyon. Ang bawat tuldok ay isang pagkakataon. Pumasok si Ramon pagkalipas ng ilang sandali, may dalang baso ng gatas. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Tumingin siya sa mga guhit ni Tess sa dingding at humalakhak ng mapait. Ang galing mong artist, Tess. Sayang naman ang ganda ng wallpaper na ito, sabi ni Ramon, habang dahan-dahang itinatapon ng gatas sa sahig sa mismong harapan ni Tess. Ang puting likido ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng madilim na kahoy na sahig, tila isang mantsa ng kahihiyan. Oh, heto ang gatas mo. Sayang naman kung matatapon lang. Nakangising, sabi ni Ramon. Inapakan niya ang kamay ni Tess na may hawak na uling. Nadama ni Tess ang bigat ng sapatos ni Ramon. Ang bawat kalyo nito ay tila gustong durugin ang kanyang mga buto. Dilaan mo, Tess. Sabi mo kanina gusto mo ng gatas, di ba? Dilaan mo na parang aso. Yan ang nababagay sa isang batang baliw na tulad mo. Naramdaman ni Tess ang init ng galit na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang tinatawag nilang gigil. Gusto niyang kagatin ang binti ni Ramon. Gusto niyang sumigaw at sabihing alam niya ang lahat ng krimen nito. Pero ang hiya at ang pangangailangang mabuhay ay mas matimbang. Dahan-dahang yumukod si Tess. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa malamig na sahig. Sa refleksyon ng puting gatas, nakita niya ang kanyang sariling mga mata. Hindi na ito mga mata ng isang batang 7 taon. Ang mga ito ay mga mata ng isang manunlaa na naghihintay ng tamang pagkakataon. Dinilaan niya ang gilid ng natapong gatas, ang lasa ng alikabok at kemikal na panlinis sa sahig ay humalo sa tamis ng inumin. Isang mapait na pagsuko, ngunit sa loob ng kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis. Very good. Tawa ni Ramon habang kinukuhanan ng video ang bata gamit ang kanyang cellphone. Ito ang kailangan ng Board of Directors. Isang ebidensya na ang tagapagmana ng Ibanez ay isa ng ganap na aso. Nang makaalis si Ramon, naiwan ang katahimikan na tila isang mabigat na ulap. Tumayo si Tess at pinunasan ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin siya sa likod ng isa sa kanyang mga guhit ng uling kung saan nakatago ang ilang maliliit na numero. Ang IP address ng main server ng mansyon na nakuha niya mula sa isang lumang resibo ni Ramon. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang aso na dinidilaan ang sariling kahihiyan sa sahig? Hindi. Ang bawat patak ng gatas na dilaan niya ay magiging isang patak ng dugo na babayaran nila sa hinaharap. Isang malakas na alingawngaw ng busina ng sasakyan ang narinig mula sa gate ng mansyon. Isang itim na van ang pumasok at mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakaputing gown at may hawak na isang itim na bag. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ito na ang doktor na sinasabi ni Valeriana. Ang doktor na magpapatunay na ang isipan ni Tess ay isang sirang makina na kailangang ayusin sa pamamagitan ng sakit. Ang langit ay kulay abo, tila isang dambuhalang telang lino na nakabalot sa buong sementeryo. Ang amoy ng basang lupa at ang malapot na halimuyak ng mga puting rosas ay humahalo sa malamig na amoy ng marmol. Ngayon ang unang anibersaryo ng kamatayan ni Teresa, ang ina ni Tess. Ngunit para kay Doña Valeriana, ito ay hindi araw ng pagluluksa, kundi isang entablado para sa kanyang pinakamalaking pagganap. Tumingin kayo sa bata, ang kawawang si Teresita, hikbi ni Valeriana, sa harap ng mga lente ng kamera.
Ang kanyang itim na belo ay bahagyang hinahangipan, inilalantad ang kanyang mga matang walang luha, ngunit puno ng pilit na pait. 1 taon na, pero tila ba sumama ang kanyang katinoan sa paglilibing sa kanyang ina. Diyos ko, bakit ninyo ipinagkaloob ang krus na ito sa aming pamilya? Si Tess ay nakatayo sa tabi ng nitso, suot ng isang puting bestido na tila nagniningning sa gitna ng kadiliman ng sementeryo. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malambot na putik. Ang lamig nito ay dahan-dahang gumagapang paakyat sa kanyang mga binti. Hinawakan ni Valeriana ang kanyang balikat. Ang mga kuko nito ay bumaon sa manipis na tela ng kanyang damit. Isang tahimik na utos na magsimula na siyang mag-eskandalo. Huminga ng malalim si Tess. Sinadya niyang patuluin ang laway sa gilid ng kanyang bibig at nagsimulang kumanta ng isang awit na walang liriko. Isang mahinang huni na tila galing sa isang sirang laruan. Paikot-ikot siyang sumayaw sa ibabaw ng mga talulot ng rosas na nakakalat sa lupa. Dinudurog ang bawat isa sa ilalim ng kanyang mga paa. Look at her! She's dancing for her mother. Sigaw ng isang reporter. Ang tunog ng mabilis na pagpindot sa mga kamera ay tila mga panunubok sa katahimikan ng mga patay. Sa gitna ng kanyang pag-ikot, napansin ni Tess si Ramon na nakatayo sa likod ng isang malaking puno ng nara. Ilang metro ang layo mula sa kumpulan ng tao. May kausap siya sa cellphone, ang kanyang mukha ay balisa, at ang kanyang boses ay pilit na ibinababa. Dahan-dahang lumapit si Tess, kunwari ay hinahabol ang isang mailap na paru-paro, hanggang sa marating niya ang likuran ng isang malaking anghel na bato. I told you, it's done. Ang mga preno ay sadyang kinalawang at pinutol bago sila umalis noong gabing iyon. Bulong ni Ramon, ang kanyang mga salita ay tila mga lason na pumatak sa pandinig ni Tess. Walang makakaalam. Ang driver ay nananatiling tahimik dahil sa takot. Siguraduhin mo lang na ang huling share ng stock ay maililipat na sa akin bago matapos ang buwang ito. Nanigas ang buong katawan ni Tess. Ang putik sa kanyang mga paa ay tila naging semento. Ang hinala ay naging katotohanan. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ina ay isang nakaplano at malupit na pagpaslang. Ang pighati na nararamdaman niya kanina ay biglang naging isang nagbabagang puot. Isang puting talulot ng rosas ang dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng nicho ng kanyang ina. Tumingin si Tess sa pangalang nakaukit sa marmol, Teresa Ibanez Vergara. Isang imahe ng kanyang ina na nakangiti ang rumesponde sa kanyang isipan. Ang amoy ng banila, ang lambot ng mga kamay nito, at ang huling yakap na tila ba isang babala. Hindi sila magtatagumpay, Mama, bulong ni Tess sa kanyang isipan. Lumapit siya sa malaking insensaryo na nasa tapat ng nicho. Ang usok ng insenso ay nakakahilo, ngunit may napansin siyang isang bagay na bahagyang nakabaon sa ilalim ng mga abo. Isang maliit na itim na bagay. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ito ni Tess at itinago sa loob ng kanyang medyas. Ito ay isang memory card. Ang parehong card na nakita niya sa mga panaginip tungkol sa huling sandali ng kanyang ina. Tess, halika rito, bulyaw ni Valeriana na ngayon ay tapos na sa kanyang pakikipag-usap sa media. Nilapitan niya ang bata at hinablot ang braso nito nang napakahigpit hanggang sa bumakas ang kanyang mga daliri sa maputing balat ni Tess. Stop playing with the dirt! You're making us look bad in front of the cameras. Tumingin si Tess kay Valeriana. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, ngunit sa loob nito ay may isang apoy na nagsimulang mag-alab. Lola, ang anghel, may sinasabi siya? Sabi ni Tess sa isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. What? Anong pinagsasabi mo? Inis na tanong ni Valeriana. Sabi niya, ang mga mamamatay tao ay hindi makakatakas sa ulan. Bulong ni Tess. Eksaktong pagkatapos ng kanyang huling salita, isang malakas na kulog ang bumasag sa langit. Ang ulan ay biglang bumuhos ng napakalakas.
Tila ba ang langit ay nakikiramay sa galit ng isang ulilang bata. Ang mga reporter ay nagtakbuhan. Ang mga mamahaling payong ay nabaligtad sa lakas ng hangin at ang putik ay nagsimulang tumalsik sa mamahaling bestido ni Valeriana. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tess ang isang anino sa malayo. Isang lalaking nakaitim, nakatayo sa tabi ng gate ng sementeryo, nakamasid sa kanya. Hindi ito si Ramon, hindi ito ang driver. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng lungkot. At bago pa man ito mawala sa gitna ng ulan, tumango ito ng bahagya kay Tess. Sino siya? At ano ang kinalaman niya sa lihim ng kanyang ina? Hinila ni Valeriana si Tess patungo sa naghihintay na sasakyan. Habang ang gulong ng kotse ay dumadaan sa maputik na daan, tiningnan ni Tess ang memory card na nasa loob ng kanyang medyas. Nadama niya ang tulis nito sa kanyang balat. Isang ebidensya, isang sandata, isang susi sa kanyang kalayaan. Ang gabi sa loob ng mansyong Vergara ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa bawat hininga ni Tess. Ang lamig ng aircon sa kanyang silid ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kaba sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang unan, ang maliit na memory card na nakuha niya mula sa sementeryo ay tila ba nagbabaga, humihingi ng atensyon, nagbabantang sunugin ang lahat ng kasinungalingang bumabalot sa bahay na ito. Isang mahinang paggalaw sa labas ng kanyang bintana ang nagpalingon kay Tess. Ang tunog ng pag-akyat sa tubo ay pamilyar na. Ang pagdating ni Tommy, sa pagkakataong ito, ang bata ay may bitbit na isang lumang laptop. Ang katawan nito ay puno ng gasgas at ang amoy ng lumang plastik at alikabok ay humahalo sa amoy ng gabi. Nakuha ko ito sa bodega ng tatay. Bulong ni Tommy habang dahan-dahang pumapasok sa siwang ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang butil ng pawis sa kanyang noo ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabilis lang tayo, Tess. Kapag nalaman ni Doña Valeriana na wala ako sa kwarto, pareho tayong patay. Inilapag nila ang laptop sa sahig, sa ilalim ng kama ni Tess, kung saan ang kadiliman ay nagsisilbing proteksyon. Isang matalim na tunog ng pagpindot sa baton ang bumasag sa katahimikan, kasunod ang mahinang ugong ng fan ng computer na tila isang munting bubuyog sa loob ng silid. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa mga mukha ng dalawang bata. Inilalantad ang seryosong tingin ni Tess at ang takot sa mga mata ni Tommy. Isinalpak ni Tess ang memory card. Ang bawat segundo ng paghihintay sa pagload ng files ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa wakas, isang video file ang lumitaw. Pinindot ni Tess ang play. Ang mukha ni Teresa, ang ina ni Tess, ay lumitaw sa screen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang background ay ang loob ng sasakyan noong gabing iyon. Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng desperasyon at pagmamahal. Tess, anak ko, kung napapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa kanila, anak. Si Valeriana, si Ramon, hindi nila mahal ang pamilya, kundi ang kapangyarihan lamang. Sinabotahin nila ang sasakyan. Nararamdaman ko na ang pagkawala ng kontrol sa mga preno. Ngunit tandaan mo, may isang tao, isang ikatlong tagapangalaga na itinalaga ko sa aking huling habilin. Hanapin mo ang biglang naputol ang video. Ang tunog ng marahas na pagbangga at ang pagbasag ng salamin ay hindi narinig sa video. Ngunit ang bawat imahinasyon ni Tess ay tila naging isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa kanyang puso. Ang pighati ay lumunod sa kanya. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tess, ang mama mo. Bulong ni Tommy, ang kanyang boses ay puno ng awa. Inabot niya ang kamay ni Tess. Ang init ng kanyang palad ay ang tanging nagpapanatili sa katinoan ng bata. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng isang mabigat na yabag sa pasilyo. Ang tunog ng sapatos ni Ramon ay papalapit ng papalapit.
Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis! Itago mo ang laptop! Pabulong na sigaw ni Tess. Dinala ni Tommy ang laptop sa ilalim ng malaking cabinet habang si Tess ay mabilis na humiga sa sahig. Ikinalat ang kanyang buhok at nagsimulang gumulong-gulong habang humahalakhak ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay ginawa niyang blangko. Nakatitig sa kisame na tila may nakikitang mga multo. Bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Ramon. Ang kanyang anino ay humaba sa buong silid. Amoy alak siya at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang paningin ay dumaan sa bintana na bahagyang nakabukas bago tumitig kay Tess na nasa sahig. "Anong ginagawa mo rito, batang baliw?" tanong ni Ramon. Lumakad siya patungo sa bintana at isinara ito ng malakas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Bakit may naririnig akong boses dito kanina?" Hindi sumagot si Tess. Sa halip, nagsimula siyang mangisay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang peking kumbulusyon. Pinatirik niya ang kanyang mga mata hanggang sa maputi na lamang ang makita ni Ramon. Hayop na bata ito. Sadyang nawawala na sa sarili. Mura ni Ramon. Inapakan niya ang dulo ng bestido ni Tess bago lumabas, ngunit bago siya tuluyang makaalis, napansin niya ang isang bagay sa sahig malapit sa bintana. Isang piraso ng putik. Putik na nanggaling sa sapatos ni Tommy. Dahan-dahang yumuko si Ramon at pinulot ang putik. Inamoy niya ito. Amoy ng basang lupa mula sa labas ng garahe. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tumingin siya sa cabinet kung nasaan si Tommy, ngunit tila nagbago ang kanyang isip. Gusto niyang paglaruan muna ang kanyang mga biktima. "Lola Valeriana," tawag ni Ramon habang lumalabas ng silid. Mukhang may daga tayong nakapasok sa loob ng mansyon. Nang makaalis si Ramon, dahan-dahang lumabas si Tommy mula sa ilalim ng cabinet. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Tumingin siya kay Tess, na ngayon ay tumayo na rin mula sa kanyang pagkakahiga. "Narinig mo ba yon, Tess?" Ang ikatlong tagapangalaga. Bulong ni Tommy. "Oo," sagot ni Tess. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Ang bawat butil ng takot ay napalitan ng isang plano. Kailangan nating malaman kung sino siya bago tayo tuluyang ilibing ni Lola Valeriana sa loob ng bahay na ito. Ngunit sa labas ng pinto, nakatayo si Doña Valeriana. Hawak niya ang isang lumang mantsa ng kanin mula sa nakaraang araw at ang balita ni Ramon tungkol sa putik. Isang malakas na sampal ang narinig sa kabilang panig ng pader. Si Luz Biminda ang tumanggap ng parusa para sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat tunog ng paghagupit ay tila isang paalala kay Tess. Ang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay kabayaran ng dugo ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ang umaga sa mansyong Vergara ay hindi nagsimula sa tilaok ng manok o sa sikat ng araw, kundi sa masangsang na amoy ng alkohol at ang matapang na halimuyak ng disinfectant na tila gustong burahin ang bawat bakas ng buhay sa silid ni Tess. Ang bawat sulok ng marangyang kwarto ay nilatagan ng mga puting tela. Ginagawa itong isang pansamantalang klinika na mas mukha pang silid parusahan. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang lalaking may salaming makapal at suot ang isang malinis na puting gown, si Dr. Severino. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng awa. Tila ba tinitingnan niya si Tess, hindi bilang isang bata, kundi bilang isang sirang makina na kailangang baklasin. Sa kanyang tabi, nakatayo si Doña Valeriana at si Ramon, kapwa may hawak na kape, tila ba nanonood lamang ng isang kapana-panabik na dula. "This is a revolutionary method, Doña Valeriana," sabi ni Doktor Severino habang inilalabas ang isang mahabang karayom mula sa isang metal na lalagyan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa metal ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Tess, ngunit pinanatili niya ang kanyang mga mata na nakatitig sa kisame. Walang kurap, walang buhay. "We will use a mild sedative combined with neurostimulants,"
Kapag hindi siya tumugon sa normal na usapan, ang kanyang nervous system ang pasasagutin natin. If she's faking it, her body will betray her. Do whatever it takes, doctor. Sagot ni Valeriana, ang kanyang boses ay malamig at puno ng inis. I want a medical certificate by tonight. I need to prove to the board na kailangan na siyang dalhin sa institusyon sa labas ng bansa. Nadama ni Tess ang malamig na bulak na dumaan sa kanyang balat sa braso. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong bumigay sa takot, ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang ina sa video. Huwag kang magtitiwala sa kanila, anak. Ibinaba ni Doktor. Severino ang karayom. Ang matalim na dulo nito ay dahan-dahang bumaon sa laman ni Tess. Nadama niya ang nanunuot na hapdi. Ang bawat patak ng likido na pumapasok sa kanyang mga ugat ay tila mga kristal ng yelo na dumadaloy patungo sa kanyang puso. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang matinding hiya na makita siyang nilalapastangan ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Tell me, Tess, sino ang kausap mo kagabi? Tanong ng doktor. Ang kanyang boses ay tila isang maugong nabubuyog sa pandinig ng bata. Sino ang nagbibigay sa iyo ng pagkain? Is it the boy from the garage? Sa halip na sumagot, pinakawalan ni Tess ang isang mahabang tawa. Isang tawa na galing sa kaibuturan ng kanyang lalamunan, puno ng pait at kawalang pag-asa. Sinadya niyang kagatin ang kanyang sariling dila hanggang sa malasa niya ang malansang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ang mga bituin ay kumakanta ng lason. Bulong ni Tess, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanginginig. Pinatirik niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang kanyang sarili na magmukhang nilalamon ng epekto ng gamot. Increase the dosage, utos ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakikita ang paghihirap ng kanyang sariling pamangkin. Ngunit sa gitna ng pagpapahirap, pumasok si Luz Viminda, dala ang isang planggana ng mainit na tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat hakbang niya ay tila isang panalangin. Habang abala ang doktor sa pag-aayos ng kanyang mga instrumento, mabilis na lumapit si Luz Viminda sa tabi ni Tess. Sa isang iglap, habang nagpapanggap na nagpupunas ng pawis sa noo ni Tess, naramdaman ng bata ang isang maliit na tableta na idiniin ni Luz Viminda sa kanyang palad. Isang mabilis na bulong ang dumampi sa kanyang pandinig. Inumin mo ito kapag tumalikod sila, pampababa ng lason sa dugo. Bulong ni Luz Viminda, ang kanyang boses ay puno ng hikbi na pilit na itinatago. Dahan-dahang isinubo ni Tess ang tableta. Nilunok ito kasabay ng kanyang sariling laway at dugo. Ang init ng malasakit ni Luz Viminda ay tila isang kalasag na dahan-dahang bumabalot sa kanyang nanghihinang katawan. Dr. Severino, look! Sigaw ni Ramon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. She's reacting. Lumapit ang doktor at hinawakan ang pulso ni Tess. Nanliit ang kanyang mga mata sa pagtataka. Ang tibok ng puso ng bata ay nananatiling normal sa kabila ng mataas na dosage ng stimulant. Hindi niya alam na ang katawan ni Tess, sa tulong ng kanyang mataas na IQ at ang kontragamot ni Luz Viminda, ay dahan-dahang nilalabanan ang bawat chemical na ipinapasok sa kanya. This is impossible, bulong ni Dr. Severino. Her brain activity should be spiking right now. It's like she's in a deep trance. O baka naman sadyang wala na siyang utak na gagana? Tawa ni Ramon. Tumingin si Valeriana kay Luz Viminda na ngayon ay abala sa paglilinis ng mga kalat sa sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Lumakad siya patungo sa matandang katulong at hinablot ang kanyang bulsa. Anong itinago mo rito, Luz? Tanong ni Valeriana. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang pader na babagsak. Nadama ni Tess ang matinding kaba para sa kanyang tanging kakampi. Kung mahuhuli si Luz Viminda, mawawala ang kanyang huling pag-asa. Dahan-dahang iminulat ni Tess ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, tumingin siya kay Valeriana at bumitaw ng isang mahinang salita.
na tila isang sumpa. Lola, ang mama, nasa likod mo siya. Napatigil si Valeriana. Ang lamig ng hangin sa silid ay tila lalong tumindi at ang anino sa pader ay tila gumalaw ng kusa. Ang takot na pilit na itinatago ng matanda sa likod ng kanyang kapangyarihan ay sandaling sumilip sa kanyang mga mata. Ito ang pagkakataon ni Luz Biminda upang itapon ang natitirang tableta sa loob ng planggana ng maruming tubig. Ang gabi ay binalot ng isang malupit na bagyo. Ang langit ay tila ba nakikiramay sa tensyong bumabalot sa mansyong Vergara, habang ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madidilim na pasilyo na amoy lumang kahoy at alikabok. Sa labas, ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa mga bintana ay tila mga libu-libong daliring pilit na kumakatok, humihingi ng katarungan. Sa loob ng isang maliit at madilim na storage room malapit sa kusina, ang amoy ng bawang at tuyong isda ay hinaluan ng amoy ng malansang dugo. Nasaan ang tablet, Luz Biminda? Huwag mo akong itulad sa matandang yon na madaling maloko. Ang boses ni Ramon ay kasing talim ng isang kalawit, puno ng puot at pagkabigo. Ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa silid. Kasunod ang marahas na pagtama ng katawan ni Luz Biminda sa mga dilatang nakasalansan sa istante. Ang mga bakal na lalagyan ay nagbagsakan sa sahig, lumikha ng isang kaguluhan na tila ba sumasalamin sa gulo sa loob ng mansyon. Si Tess ay nakasilip sa maliit na siwang ng pinto. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nadama niya ang bawat pintig ng sakit na tinatanggap ni Luz Biminda. Ang gigil, ang matinding pagnanais na sumigaw, na tumakbo at kagatin ang braso ni Ramon hanggang sa dumugo ito, ay halos lumunod sa kanyang katinuan. Wala po akong alam, Senyorito Ramon. Ang boses ni Luz Biminda ay mahina, gumaralgal sa pagitan ng mga hikbi. Sinungaling, sigaw ni Ramon. Hinablot niya ang puting buhok ng matanda at pilit itong itiningala. Ikaw lang ang may access sa kwarto ni Teresa bago siya mamatay. Alam kong itinago mo ang ebidensya. Kung hindi mo ilalabas iyon, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang labas ng mansyong ito. Sa likod ni Tess, isang malamig at magaspang na kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Muntik na siyang mapatalon sa gulat, ngunit ang amoy ng langis at ulan ay nagpakalma sa kanya. Si Tommy. Huwag, Tess. Bulong ni Tommy sa kanyang pandinig. Ang boses ay puno ng pait. Kapag lumabas ka ngayon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Kailangan nating magtiis. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa galit, kundi sa tamang pagkakataon. Tumingin si Tess kay Tommy. Ang mga mata ng kaibigan ay puno rin ng luha. Nakatingin sa kanyang amang si Mang Cardo na nakatayo sa labas ng pinto. Walang magawa, kundi ang yumuko sa takot na mawala ng trabaho at tirahan. Ang hiya na nadama ni Tess para sa kanyang sarili, para sa kanyang pagiging mahina, ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang puso. Isang huling malakas na kalabog ang narinig sa loob ng storage room. Ang tunog ng pagsara ng pinto at ang pag-ikot ng susi ay hudyat na ikinulong na nila si Luz Biminda sa dilim. Lumabas si Doña Valeriana mula sa anino ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Ang kanyang suot na itim na bestido ay tila ba sumisipsip sa lahat ng liwanag sa paligid. Ramon, stop wasting your time with that old rat, sabi ni Valeriana. Ang boses ay malamig at formal. I've already made the decision. In 3 days, a private ambulance will arrive. Dadalhin na natin si Teresita sa San Jose Asylum sa dulo ng probinsya. Doon, walang makakarinig sa kanyang mga huni at walang makakakita sa kanyang mga guhit. 3 days? Tanong ni Ramon, habang pinupunasan ang dugo sa kanyang kamao gamit ang isang mamahaling panyo. Yes. Pagkatapos nito, ang pirma ng doktor ni Severino
ang magsisilbing susi para sa paglilipat ng lahat ng assets ng Ibanez sa pangalan natin. Dagdag ni Valeriana. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Tess. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pagod na ako sa larong ito. It's time to end the farce. Nang makaalis ang mag-ina, ang tanging narinig na lamang ay ang mahinang pagikbi ni Luz Biminda mula sa loob ng madilim na silid at ang walang tigil na buhos ng ulan. Binitawan ni Tommy si Tess. Ang bata ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay hindi na blangko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kidlat, puno ng isang nakakatakot na talino na hindi dapat taglay ng isang 7 taong gulang. 3 araw, bulong ni Tess. Ang kanyang boses ay hindi na paos, kundi matatag at puno ng awtoridad. 3 araw para tapusin ang imperyong itinayo nila sa ibabaw ng bangkay ni Mama. Tumingin siya kay Tommy. Tommy, kailangan ko ang huling piraso ng kable sa bodega at sabihin mo kay Tatay Cardo. Oras na para gawin niya ang huling pabor na hiningi ni Mama sa kanya bago siya mawala. Ang hiya ay naglaho na. Ang tanging natira ay ang malamig na determinasyon ng isang henyong itinulak sa hangganan. Ang gabi ay tila isang piping saksi na nakasilip sa bintana ng silid ni Tess. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na flashlight na nakatago sa ilalim ng kumot, nagbibigay ng madilaw na anino sa mga pader na puno ng uling. Ang amoy ng mainit na tingga mula sa soldering iron na ipinuslit ni Tommy ay humahalo sa amoy ng lumang plastik at alikabok. Ang bawat paghinga ni Tess ay maingat at kontrolado. Tila ba ang mismong hangin sa mansyong Vergara ay may mga tenga. Ang mga maliliit na daliri ni Tess ay mabilis na gumagalaw sa loob ng katawan ng isang lumang manikang porselana na basag ang isang mata. Sa loob ng dibdib ng manika, hindi bulak ang nakalagay, kundi isang masalimuot na network ng mga kable, microchips at isang maliit na transmitter na binuo niya mula sa mga sirang gadget na kinuha ni Tommy sa bodega. Ito ang kanyang munting kawal, ang kanyang robot na magsisilbing mata at tenga sa gitna ng kuta ng mga kaaway. Kaunti na lang, bulong ni Tess sa kanyang isipan. Nadama niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding gigil na matapos ang kanyang obra maestra. Ang bawat paglapat ng kable sa board ay tila isang panunumpa ng paghihiganti. Isang mahinang tunog ng paglapat ng talampakan sa sahig ang narinig niya sa labas. Mabilis na pinatay ni Tess ang flashlight at itinago ang lahat sa ilalim ng kanyang higaan. Nanatili siyang hindi kumikilos, pinakikinggan ang pag-ikot ng hangin sa ilalim ng pinto. Nang masiguro niyang wala ng tao, muli niyang inilabas ang manika. Sa isang iglap, ang kabilang mata ng manika, isang maliit na asul na LED, ay nagliwanag ng bahagya. Ang mahinang kislap nito sa madilim na silid ay tila ang natitirang spark ng katinuan at pag-asa sa gitna ng kabaliwang ipinipilit sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang teknolohiya at ang kanyang talino ay nagsanib upang lumikha ng isang sandata. Kinaumagahan, habang ang mga kasambahay ay abala sa paglilinis para sa gaganaping anunsyo sa Board of Directors, nagpanggap si Tess na naglalaro sa pasilyo. Yakap-yakap niya ang basag na manika, hinihimas ang magulo nitong buhok habang tumatawa ng walang tunog. Nang dumaan siya sa tapat ng silid-aklatan ni Doña Valeriana, sinadya niyang itapon ang manika sa loob. Sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa nara, ayaw ni Tess ng manika. Pangit, pangit, sigaw niya habang tumatakbo palayo, sapat na upang marinig ni Ramon na nooy naglalakad sa pasilyo. Hayaan mo ang batang yan. Narinig niyang sabi ni Ramon sa isang gwardiya. Itapon niyo na lang ang basurang yan mamaya kapag tapos na ang meeting. Ngunit bago pa man may makapulot sa manika, pumasok na si Doña Valeriana kasama si Ramon. Isinara nila ang pinto.
Ang tunog ng paglapat ng mabigat na kahoy ay hudyat ng pagsisimula ng kanilang lihim na usapan. Sa kabilang dulo ng mansyon, sa loob ng isang maliit na cabinet sa kusina, nakasuot si Tess ng isang lumang earphone na konektado sa isang modified na radyo. Ang boses ni Valeriana ay naging malinaw sa pandinig ni Tess, puno ng lason at gahaman. Siguraduhin mong lahat ng pirma sa transfer of assets ay maayos, Ramon. Once the board sees Teresita's condition later, they will have no choice but to appoint me as the permanent administrator. Ang pera ng Ibanez ay sa atin na. Don't worry, Mommy. I've already contacted the offshore bank. Pagkapirma ng mga dokumento, ililipat na ang pondo sa Cayman accounts natin. Ang kumpanya ay magiging isang bakanteng shell na lang. Tawa ni Ramon, ang kanyang tinig ay puno ng mapanuyang tagumpay. Nadama ni Tess ang lamig na gumapang sa kanyang likuran. Hindi lang pala ang kanyang katinoan ang gustong kunin ng mga ito, kundi ang buong buhay at pawis ng kanyang ina upang gawin itong abuloy sa kanilang karangyaan. Ang hiya na nararamdaman niya para sa kanyang pamilya ay napalitan ng isang malamig at matalim na katarungan. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, isang nakakabagabag na tunog ng static ang narinig ni Tess sa earphone. Ang signal ay nagsimulang mabulabog. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbukas ng isang drawer at ang tunog ng isang device na inilapag sa mesa. "What's that, Ramon?" tanong ni Valeriana. "A signal jammer, Mommy. Just to be sure na walang nakikinig. Maingat lang ako," sagot ni Ramon. Naputol ang tunog. Ang katahimikan sa earphone ni Tess ay tila isang dambuhalang pader na humarang sa kanyang plano. Kinabahan si Tess. Kung hindi niya makukuha ang buong recording, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang pagtitiis. Bago pa man siya makagawa ng paraan, ang pinto ng cabinet kung saan siya nakatago ay biglang bumukas ng marahas. Ang liwanag ng kusina ay tumama sa kanyang nanginginig na katawan. Nakatayo doon si Dr. Severino kasama ang dalawang lalaking nakaputing uniforme na may dalang isang folding stretcher. Ang amoy ng chloroform at alcohol ay agad na sumakop sa kanyang pangamoy. "Halika na, Tess. Oras na para sa huling pagsusuri bago ang iyong mahabang biyahe," sabi ng doktor. Ang kanyang ngiti ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang huling hibla ng kalayaan ni Tess. Hinablot ng mga lalaki ang maliliit na braso ni Tess. Ang lamig ng bakal ng stretcher ay dumampi sa kanyang balat, isang paalala na ang 3 araw na palugit ay tapos na. Tumingin si Tess sa direksyon ng silid-aklatan. Ang kanyang manika ay nandoon pa rin. Nakasilip mula sa dilim sa ilalim ng mesa. Ang asol nitong mata ay nanatiling nakatitig, naghihintay ng tamang sandali upang magsalita. Ang bawat tibok ng puso ni Tess ay tila isang munting tambol na nagbababala ng paparating na unos. Nadama niya ang magaspang na balat ng mga sinturong gawa sa katad na humahapit sa kanyang mga manipis na braso at binti. Iginigit-git siya sa malamig at matigas na ibabaw ng stretcher. Ang amoy ng ammonia at ang matapang na kemikal ng ospital ay tila isang pader na humaharang sa kanyang bawat hininga, malayo sa amoy ng vanila at sariwang hangin na naaalala niya sa piling ng kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, Tess. Sa San Jose, tutulungan ka nilang makalimot." Ang boses ni Dr. Severino ay kasing lamig ng aserong nakadikit sa balat ng bata. Ang kanyang ngiti ay hindi nagtataglay ng kahit anong init, kundi ang kalkuladong katuwaan ng isang taong binayaran para pumatay ng katinuan. Sa gitna ng tensyon, ang pinto ng silid-aralan ay bumukas ng marahas. Pumasok si Doña Valeriana. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng panggigigil. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Tess. Ang itim na tablet na ginagamit nila ni Tommy upang pasukin ang sistem ng mansyon. Ito ba ang dahilan kung bakit tila ba may sariling buhay ang kuryente sa bahay na ito? Bulyaw ni Valeriana, ang boses ay pumapaos sa galit. Inilapit niya ang screen sa mukha ni Tess.
Akala mo ba ay maluloko mo ako sa paglalaro ng mga pindutan? Isang bata? Isang batang 7 taong gulang ang magpapabagsak sa akin? Naramdaman ni Tess ang matinding hiya na gumapang sa kanyang mukha. Ang kanyang lihim na sandata ay nasa kamay na ng kaaway. Sa sandaling iyon, tila ba ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang pagdila ng gatas sa sahig, ang pagtitiis sa mga sampal, ang pagpapanggap na baliw, ay naglaho na parang bula. Wala siyang kinalaman diyan, Mommy. Siguradong ang driver o ang matandang katulong ang may gawa niyan. Singit ni Ramon habang papasok din sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na mabuksan ang kanyang sariling mga lihim na transaksyon sa loob ng device na yon. Hinablot ni Valeriana ang panga ni Tess, pinipilit itong itingala. Ang mga kuko ng matanda ay bumaon sa malambot na balat ng bata. Sino ang tumulong sa'yo? Ang batang talyer? Ang driver? Sabihin mo ang totoo o sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng sikat ng araw sa loob ng kuta ng mga baliw. Pinanatili ni Tess ang kanyang mga mata na blangko, kahit na ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Pinakawalan niya ang isang mahinang halakhak, isang tunog na walang buhay. Tila ba ang hangin lamang ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang mga asul na ibon, gusto nilang hiramin ang aking mga daliri. Bulong ni Tess sa isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Hayop na bata ito. Sigaw ni Valeriana at buong lakas na itinapon ang tablet sa sementadong sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal at ang pagkalat ng mga piraso ng plastik sa buong silid ay tila ang huling hininga ng pag-asa ni Tess. Inapakan pa ni Ramon ang mga labi ng device, dinudurog ang bawat circuit nito sa ilalim ng kanyang mabigat na sapatos. Ngunit sa labas ng bintana, sa gitna ng madilim na pasilyo, isang anino ang dahan-dahang gumalaw. Si Tommy. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakamasid sa nangyayari. Nakita niya ang pagkawasak ng kanilang kagamitan, ngunit nakita rin niya ang huling sulyap ni Tess. Isang sulyap na hindi humihingi ng saklolo, kundi isang hudyat. Isang hudyat na ang plano ay kailangan ng magbago. Doktor, dalhin na siya sa ambulansya. Ayoko nang makita ang mukha ng batang yan sa mansyong ito. Utos ni Valeriana habang pinupunasan ng kanyang mga kamay gamit ang isang mamahaling panyo. Tila ba nahawakan niya ang isang maruming hayop habang itinatulak ang stretcher palabas ng silid. Ang gulong ng metal ay lumilikha ng isang nakakairitang tunog na kumakaskas sa sahig. Tila ba isang babala sa bawat taong makakarinig. Nadaanan nila ang pasilyo patungo sa main lobby kung saan nagsisimula nang dumating ang mga board members para sa mahalagang anunsyo. Ang amoy ng mamahaling kape at tabako ng mga negosyante ay humahalo sa amoy ng takot ni Tess. Sa isang iglap, nakita ni Tess si Mang Cardo, ang tatay ni Tommy, na nakatayo sa tabi ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa loob ng kanyang bulsa at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Isang maliit na pagtango ang ibinigay niya sa bata. Isang pagtangong tanging si Tess lang ang nakaintindi. Ang huling piraso ng kable na hiningi ni Tess ay hindi para sa tablet. Ito ay para sa main control panel ng mansyon na matatagpuan sa garahe. Habang inilalabas si Tess sa malaking pintuan, ang malamig na hangin ng hapon ay humampas sa kanyang mukha. Ang puting ambulansya ay naghihintay na sa labas. Ang mga ilaw nito ay hindi nakasindi, ngunit ang presensya nito ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanya. Wait! Isang boses ang pumigil sa kanila. Ang abogado ng pamilya, si Attorney Pineda, ay lumakad patungo kay Valeriana na may hawak na isang asul na folder. The board is asking for the child. Gusto nilang makita ang tunay na kalagayan ni Teresita bago sila bumoto para sa paglilipat ng kapangyarihan. Hindi ba sapat ang medical report ni Dr. Severino? Tanong ni Valeriana. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit may halong banta. Protocol, Doña Valeriana. Kailangan nilang masigurado na walang koersyon na nangyayari. Sagot ng abogado.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Valeriana. Fine, let them see her. Let them see how broken she is. Itinigil ang stretcher sa gitna ng lobby. Ang bawat mata ng mga makapangyarihang tao sa loob ng silid ay nakatuon kay Tess. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, binibilang ni Tess ang mga segundo. 5 segundo para sa pag-init ng server. 4 na segundo para sa bypass ng firewall. 3 segundo para sa pag-activate ng remote override. Biglang, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay sabay-sabay na namatay. Ang bawat screen sa loob ng lobby, mula sa mga cellphone ng mga board members hanggang sa dambuhalang monitor para sa presentation, ay nagliwanag ng isang matinding kulay pula. Ang katahimikan ay napalitan ng isang boses. Hindi boses ni Tess, kundi ang boses ng kanyang ina, si Teresa, na nanggagaling sa bawat speaker sa loob ng mansyon. Ang katotohanan ay hindi kayang ilibing ng kahit anong semento. Sa gitna ng dambuhalang lobby ng Mansyong Vergara, ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang bagong hasang balisong. Ang bawat miyembro ng Board of Directors, na kanina lamang ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga kurbata at pag-uusap tungkol sa kita at stocks, ay tila mga estatwang bato sa ilalim ng pulang liwanag na nagmumula sa bawat monitor. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay dinaig ng amoy ng sunog na kable mula sa server room sa ibaba. Ang amoy ng isang imperyong nagsisimulang gumuho. Ano ang kahulugan nito, Doña Valeriana? Is this some kind of sick joke? Ang boses ni Mr. Sai, ang pinakamatandang miyembro ng board, ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng respeto, ay nabalot ng pagdududa habang nakatitig sa screen kung saan nakasulat sa malalaking titik. Ang katotohanan ay hindi kayang ilibing. This is just a technical glitch, isang pag-atake ng mga hacker na gustong sirain ang dangal ng pamilya Vergara. Sigaw ni Valeriana, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Lumingon siya kay Ramon, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Ramon, do something. Patayin mo ang mga screen na yan. Ngunit si Ramon ay tila paralisado. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader habang nakikinig sa boses ni Teresa. Isang boses na alam niyang matagal na niyang pinatahimik sa ilalim ng malamig na lupa. Sa gitna ng kaguluhan, si Tess ay nananatiling nakagapos sa stretcher. Nadama niya ang bawat pintig ng kuryente sa hangin. Ang lamig ng mga bakal na nakapulupot sa kanyang mga braso ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang bawat mata ng mga taong nasa loob ng lobby ay nakatuon na sa kanya. Hindi na bilang isang batang baliw, kundi bilang isang biktima ng isang malupit na dula. Look at the child, bulong ng isang babaeng direktor. Ang boses ay puno ng awa. Bakit kailangang lagyan ng mga straps ang isang 7 taong gulang na bata? Is she a patient or a prisoner? Ang hiya ay dahan-dahang gumapang sa leeg ni Valeriana. Isang mainit na pakiramdam na tila sinusunog ang kanyang balat sa harap ng mga taong itinuturing niyang kapantay sa lipunan. Upang mapagtakpan ng kanyang pagkahiya, lumapit siya sa stretcher at pilit na hinawakan ang buhok ni Tess. Tila ba nagpapakita ng pag-aalaga? Pero ang kanyang hawak ay sapat na upang saktan ng bata. See? This is what I was telling you. Sabi ni Valeriana sa board. Ang kanyang boses ay muling naging malumanay pero puno ng lason. The hacking is triggered by her devices. This child is dangerous. She is unstable. Ang boses na naririnig ninyo ay gawa-gawa lamang ng isang isipang may sakit upang saktan kami na nag-alaga sa kanya. Tumingin si Tess kay Valeriana. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang bata ay hindi kumurap. Hindi siya humalakhak ng walang dahilan. Ang kanyang mga mata ay naging matalas, kasing talim ng mga algorithm na binuo niya sa loob ng kanyang madilim na silid. Lola, sabi ni Tess, ang kanyang boses ay hindi na pambata.
Ito ay isang boses na puno ng awtoridad, malinaw at malamig. Bakit po kayo nanginginig? Ang buong lobby ay tila nawalan ng hangin. Maging ang mga board members ay napaatras. Ang batang kanina lamang ay naglalaway at tumatawa ng mag-isa ay biglang nagsalita ng may ganap na katinuan. Anong sinabi mo? Utal ni Valeriana. Sabi ko po, bakit nanginginig ang mga kamay ninyo? Pag-uulit ni Tess, takot po ba kayo na marinig nila ang kasunod na sasabihin ni Mama? Ang tungkol sa huling gabi sa garahe? Ang tungkol sa mga preno na pinutol ni Tito Ramon? Tumahimik ka! Sigaw ni Ramon at dinaluhong ang stretcher. Handang takpan ang bibig ni Tess. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na tunog ng pagpihit ng main circuit breaker ang narinig sa buong mansyon. Ang mga ilaw ay muling bumalik, ngunit hindi na ito ang madilaw na liwanag ng mga chandelier. Ito ay ang puting liwanag ng katotohanan. Ang malaking monitor sa presentation stage ay biglang nagbago. Hindi na ito pula. Ipinakita nito ang isang live feed mula sa loob ng silid-aklatan ni Valeriana. Ang pag-uusap nila ni Ramon kagabi. Ang bawat salita tungkol sa paglalason kay Tess. Ang bawat plano ng pag-offshore ng pera ng kumpanya. Ang bawat mukha sa board ay napalitan ng gigil. Isang matinding puot para sa mag-inang nagbalat kayo bilang mga tagapagligtas. Attorney Pineda, tawag ni Tess sa abogado na nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Valeriana. Pakitanggal po ang mga straps na ito. Tapos na po ang oras ng pagtulog. Oras na po para magising silang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Attorney Pineda habang kinakalos ang mga lock ng stretcher. Nang tuluyang makalaya ang kanyang mga kamay, tumayo si Tess. Ang kanyang puting damit ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na muling babawi sa kanyang trono. Naglakad siya patungo sa podium, ang bawat yabag ng kanyang maliliit na paa sa marmol na sahig ay tila isang hatol na umuukit sa kapalaran ng pamilya Vergara. Kinuha niya ang mikropono. Ang tunog ng static ay pansamantalang narinig bago naging kristal ang kanyang tinig. Sa lahat po ng narito, panimula ni Tess, tumingin siya sa mga board members na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may paghanga at sindak. Ang pangalan ko po ay Teresita Ibanez at hindi po ako baliw. Pero ang mansyong ito ay puno ng mga baliw sa kapangyarihan. Tumingin siya kay Valeriana na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng lobby. Pilit na tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga flash ng kamera ng mga reporter na kanina lamang ay inimbitahan niya para saksihan ang pagbagsak ni Tess. Lola, sabi ni Tess nang may mapait na ngiti. May nakalimutan po kayong sabihin sa kanila. Ang tungkol sa ikatlong tagapangalaga na itinalaga ni Mama. Sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng marahas. Isang lalaking naka-Amerikana, ang lalaking nakita ni Tess sa sementeryo, ay pumasok kasama ang isang pangkat ng mga pulis at mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Sino ka? Sigaw ni Ramon habang pilit na humahanap ng malalabasan. Ang lalaki ay nagpakita ng isang lila na folder, ang orihinal na kopya ng huling habilin ni Teresa. Ako ang ikatlong tagapangalaga, sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng pait at katarungan. At narito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo sa batang ito. Ang amoy ng sunog na kable mula sa server room ay humahalo sa malapot na halimuyak ng mamahaling pabango ni Doña Valeriana, na ngayoy tila naging amoy ng isang nabubulok na bangkay sa gitna ng lobby. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ng matanda. Inilalantad ang bawat kulubot ng kanyang takot sa likod ng makapal na kolorete. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay kasing bigat ng isang kabaong na dahan-dahang ibinababa sa lupa. Sino ka para manghimasok sa pamamalakad ng pamilyang ito? Ang boses ni Ramon ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa matinding takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Pilit niyang inaayos ang kanyang gusot na kurbata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay sa panginginig. Ang lalaking naka-Amerikana ay lumakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol na umuukit sa katahimikan. Huminto siya sa tapat ni Tess at dahan-dahang hinawakan ang balikat ng bata. Isang hawak na puno ng proteksyon, malayo sa marahas na kaladkad ni Valeriana. Ang pangalan ko ay Attorney Julian Ilustre. Ako ang lihim na tagapayo ni Teresa. Bago siya pumanaw, ang boses ng lalaki ay baritono at puno ng awtoridad, kasing lamig ng hangin galing sa labas. At ang folder na hawak ko ay hindi lamang naglalaman ng huling habilin ni Teresa, kundi ang lahat ng audit reports na nagpapatunay kung paano nyo nilimas ang kumpanya para sa inyong pansariling luho. Sinungaling! Fake ang mga dokumentong yan. Sigaw ni Valeriana habang pilit na tumatayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang itim na gown ay puno na ng alikabok. Isang malaking insulto sa kanyang hiya na dati kasing linis ng kristal. I am the head of this family. I saved this child. Utang na loob niya sa akin ang bawat hininga niya sa loob ng bahay na ito. Tumingin si Tess sa kanyang lola. Nadama niya ang matinding pagkasuklam, isang lasa ng abdo sa kanyang lalamunan. Ang gigil na matagal niyang itinago sa likod ng kanyang pagtutulog-tulugan ay biglang sumabog, ngunit hindi sa pamamagitan ng sigaw. Utang na loob? Mahinang tanong ni Tess, ngunit sapat na upang marinig ng lahat. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo kay Valeriana. Ang kanyang maliit na anino ay tila lumalaki sa pader sa ilalim ng mga chandelier. Ang utang na loob po ba ay ang pagpapakain sa akin ng gatas na may lason? O ang pagpilit sa akin na dilaan ng sahig na parang aso para lang masiyahan si Tito Ramon? Ang mga board members ay napasinghap. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang kulupon ng mga bubuyog na biglang nabulabog. Ang awa sa kanilang mga mata para sa bata ay napalitan ng matinding galit para sa mag-inang Vergara. Dr. Severino, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong baliwang batang ito. Baling ni Valeriana sa doktor na ngayoy pilit na nagtatago sa likod ng mga pulis. Ngunit si Dr. Severino ay nakayuko na. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang puting gown. Ang bawat piraso ng ebidensya na lumabas sa screen kanina ay sapat na upang bawiin ang kanyang lisensya at ipakulong siya habang buhay. I have nothing to say, bulong ng doktor. Naramdaman ni Ramon na wala na silang takas. Sa isang mabilis at desperadong galaw, sinubukan niyang tumakbo patungo sa gilid na pinto ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paghahanap ng kaligtasan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Si Mang Cardo, ang tatay ni Tommy, ay nakatayo doon. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa garahe ay humawak sa braso ni Ramon ng napakahigpit. Saan ka pupunta, senyorito? Hindi pa tayo tapos mag-usap tungkol sa preno ng sasakyan ni Ma'am Teresa, sabi ni Mang Cardo. Ang boses ay puno ng pait na kinimkim ng isang taon. Ang tunog ng pag-ikot ng posas ay umalingaw-ngaw sa lobby. Isang malamig na metal na tunog na tila musika sa pandinig ni Tess. Isang pulis ang lumapit kay Ramon at isa pa kay Valeriana. Doña Valeriana Vergara, Ramon Vergara, you are under arrest for frustrated murder, child abuse, and large-scale estafa. Deklarasyon ng opisyal ng NBI. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Galing-galing ni Valeriana habang pilit na kinakalos ang kanyang mga braso. Ang kanyang mamahaling alahas ay tumatama sa bakal ng posas. Lumilikha ng isang marahas na tunog ng pagkatalo. Ang kanyang hiya ay tuluyan ng nadurog nang makita niyang ang mga reporter ay nagsimulang kumuha ng litrato sa kanyang pagkakaaresto. Tumingin si Tess sa kanyang lola sa huling pagkakataon. Ang init ng katarungan
ay dahan-dahang pumapawi sa lamig ng kanyang puso. Lola, tawag ni Tess. Sabi niyo po kanina, walang puwang ang isang batang baliw sa isang imperyo. Tama po kayo. Kaya ngayong gabi, ang imperyong ito ay hindi na sa inyo. At ang tanging baliw na naiiwan dito ay kayong dalawa ni Tito Ramon. Habang hihila ang mga pulis sa mag-ina, palabas ng dambuhalang pintuan ng mansyon, ang ulan sa labas ay biglang tumigil. Tila ba, nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang hangin ay pumasok sa loob ng lobby. Binubura ang lahat ng amoy ng lason at kasinungalingan. Lumingon si Tess kay Tommy na nakatayo sa isang sulok, may hawak na isang basong tubig na malinis, totoong malinis. Nagkatinginan ng dalawang bata at sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tess. Hindi ito ngiti ng isang henyo o ng isang biktima. Ito ay ngiti ng isang batang malaya. Ngunit habang inilalabas si Ramon, may ibinulong siya sa isang tauhan niya na naiwan sa labas. Isang huling banta na tila isang aninong hindi pa tuluyang nawawala. Ang gabi ay tila isang sugat na muling bumuka. Ang kanina lamang ay maliwanag na lobby dahil sa mga flash ng kamera ay muling binalot ng isang nakakasakal na tensyon. Sa gitna ng paghila ng mga pulis kay Ramon, patungo sa naghihintay na sasakyan, isang mabilis at marahas na pagkilos ang bumasag sa kaayusan. Sa isang iglap, nagawa ni Ramon na siko ang isang opisyal at agawin ng baril na nakasukbit sa baywang nito. Ang tunog ng pag-ikot ng katawan ni Ramon at ang paghila niya kay Tommy, na nooy nakatayo malapit sa pintuan ng garahe, ay tila isang masamang panaginip na naging totoo. Ang malamig na dulo ng bakal ng baril ay idiniin ni Ramon sa sentido ng bata. Lahat kayo, mundur, huwag kayong lalapit o sasabog ang bungo ng batang ito. Sigaw ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at ang amoy ng alak na tila mas tumapang dahil sa kanyang pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, parang isang hayop na nasok sa kanto at wala nang pakialam kung sino ang madadamay. Tommy! Ang sigaw ni Mang Cardo ay puno ng pighati. Susubukan sana nitong lumapit, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Ang matanda ay napaluhod sa semento. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay nakataas sa ere. Nagsusumamo para sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Si Tess ay nakatayo sa gitna ng lobby. Ang kanyang maliit na katawan ay tila naging isang estatwang yelo. Nadama niya ang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan patungo sa kanyang puso. Ang hiya na nadama niya kanina para sa kanyang pamilya ay napalitan ng isang nakakapasong gigil. Hindi niya hahayaang maging biktima si Tommy dahil sa kasamaan ng kanyang dugo. Dahan-dahang lumakad si Tess patungo sa madilim na pasilyo ng garahe kung saan hinihila ni Ramon si Tommy. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay hindi gumagawa ng ingay. Tila ba isa siyang aninong bahagi na ng kadiliman. Tess, wag! Bumalik ka rito. Ang pabulong na sigaw ni Attorney Ilustre ay binaliwala ng bata. Sa loob ng garahe, ang amoy ng langis, gulong at basang semento ay tila lalong nagpabigat sa hangin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na kumikislap-kislap. Nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa bawat sulok. Tito Ramon, ang tinig ni Tess ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito tinig ng isang natatakot na bata. Ito ay malamig, matatag at puno ng katarungan. Bitiwan mo siya. Alam nating dalawa na ako ang gusto mo, hindi si Tommy. Stay back, you little monster! Galing-galing ni Ramon habang pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na katawan sa likod ng maliit na bata. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Ang pera, ang kumpanya, ang dangal ko. Isang bata, isang 7 taong gulang na batang baliw ang sumira sa buhay ko. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Tito. Sabi ni Tess,
Habang patuloy na lumalapit, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Ramon. Ang sarili mong kasakiman ang pumatay sa'yo. Pinatay mo si Mama, pinahirapan mo ako, at ngayon, gusto mong pumatay ng isa pang inosenteng tao? Do you really think this will save you? Shut up! Isang hakbang pa at itutuloy ko ito, sigaw ni Ramon, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa trigger. Ang tunog ng mekanismo ng baril na naghahanda sa pagputok ay umalingaw-ngaw sa tahimik na garahe. Isang tunog na kasing talim ng kamatayan. Huminto si Tess. Ilang metro lamang ang layo mula sa hantungan ng bala. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng kumikislap na ilaw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na robot na ginawa niya. Ang parehong robot na tinadyakan ni Valeriana sa unang gabi. Ang asul na mata nito ay biglang nagliwanag. Hindi mo ako kayang patayin ng 2 beses, Tito Ramon. Bulong ni Tess. Ang boses ay puno ng isang kakaibang kapayapaan. Namatay na ako noong gabing pinatay niyo si Mama. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang katarungang matagal mong tinalikuran. Sa isang iglap, pinindot ni Tess ang isang button sa kanyang relo na konektado sa robot. Isang matinding liwanag mula sa mata ng robot ang tumama sa mga mata ni Ramon, kasunod ang isang mataas na frequency ng tunog na tanging ang mga taong malapit lamang ang makakarinig. Isang tunog na tila hinihiwa ang bawat nerve sa utak ni Ramon. Dahil sa biglaang pagkabulag at sakit, napabitaw si Ramon kay Tommy. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos si Tommy at kumagat sa braso ni Ramon ng buong lakas. Isang sigaw ng matinding sakit ang nagmula sa lalamunan ni Ramon at ang baril ay nahulog sa sementadong sahig. Isang nakabibinging putok ang umaling-awngaw sa loob ng garahe nang tumama ang baril sa sahig at kusa itong pumutok. Ang usok ng pulbura ay agad na bumalot sa hangin at ang amoy ng sunog na metal ay naging sanhi ng paghinto ng mundo. Napatigil ang lahat. Ang mga pulis ay dagsang pumasok sa garahe. Ang kanilang mga flashlight ay tumama sa figura ni Ramon na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Pilit na tinitingnan ang kanyang braso na dahan-dahang dinadaluyan ng dugo. Hindi siya tinamaan ng bala, ngunit ang takot na muntik na niyang ikamatay ay tuluyan ng bumali sa kanyang katinuan. Si Tess ay nakatayo pa rin, hindi natitinag. Tumingin siya kay Tommy na ngayon ay mabilis na tumatakbo patungo sa yakap ng kanyang ama. Nadama ni Tess ang isang mainit na luha na dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Nilapitan ng isang pulis si Ramon at pilit itong itinayo. Ang dating mapagmataas na si Ramon Vergara ay isa na ngayong basang sisiw, nanginginig at bumubulong ng mga salitang walang kahulugan tungkol sa mga aninong humahabol sa kanya. Tapos na, Tess, sabi ni Attorney Ilustre habang lumalapit at binalot ang bata ng isang makapal na kumot. You did it. Ligtas na ang lahat. Tumingin si Tess sa madilim na langit sa labas ng garahe. Ang bawat bituin na kanina ay tila mga matang nakamasid, ay tila naglalabas na ngayon ng isang payapang liwanag. Ang bawat pasakit, ang bawat hiya, at ang bawat gigil ay natapos na sa gitna ng malamig na garaheng ito. Ngunit bago tuluyang isakay si Ramon sa mobile, lumingon siya kay Tess. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit, kundi isang matinding kawalan ng katinuan. Isang karma na mas masahol pa sa kamatayan. Ang mga robot, hindi sila marunong magmahal, Tess. Bulong ni Ramon bago isinara ang pinto ng sasakyan. Nanatiling tahimik si Tess. Tiningnan niya ang kanyang munting robot sa sahig na ngayon ay tuluyan ng nawalan ng liwanag. Marahil ay tama si Ramon, hindi marunong magmahal ang makina. Pero ang pusong 7 taong gulang na pilit nilang ginawang bato, iyon ang nagligtas sa kanilang lahat. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga pasilyo ng mansyong dati ay balot ng anino at amoy ng lason. Wala na ang masangsang na halimuyak ng disinfectant at ang mabigat na amoy ng mamahaling pabango ni Doña Valeriana
na tila nanunubok sa bawat hininga. Sa halip, ang hangin ay puno na ng amoy ng bagong tabas na damo at ang samyo ng mga dilaw na sampagita na nagsisimulang bumukadkad sa hardin. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang mapayapang himig ng bagong simula. Isang linggo na ang nakalipas mula ng huling marinig, ang ingay ng mga posas at ang hiyaw ng desperasyon ni na Valeriana at Ramon. Ayon sa balita, ang mag-ina ay kasalukuyang nasa loob ng selda, naghihintay ng pinal na hatol para sa kanilang mga krimen. Ang kanilang hiya ay tuluyan ng naging uling sa harap ng publiko, habang ang bawat ari-ari ang pilit nilang kinamkam ay dahan-dahang naibabalik sa tunay na nagmamay-ari, kay Tess. Sa itaas na bahagi ng mansyon, sa madilim at mainit na silid-aralan na naging saksi sa pagdurusa ni Tess, nakatayo ang dalawang bata. Hawak ni Tess ang isang maliit na martilyo, habang si Tommy ay may bitbit na isang dambuhalang flashlight. Tiningnan nila ang pader na dati ay puno ng mga guhit ng uling. Ang mga guhit na naging tanging sandata ni Tess sa gitna ng kanyang pagkukunwari. "Sigurado ka ba rito, Tess?" tanong ni Tommy. Ang boses ay puno ng kaba, ngunit may halong tuwa. Baka magalit ang mga arkitekto na kinuha ni Attorney Ilustre. "Ayoko na ng mga pader na ito, Tommy," sagot ni Tess. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katinoan. "Gusto kong pumasok ang liwanag. Gusto kong makita ng lahat na wala nang itinatago ang bahay na ito." Sa isang malakas na pag-indayog ng martilyo, tinamaan ni Tess ang gitna ng pader. Ang tunog ng pagbibitak ng semento at ang pagbagsak ng mga piraso ng laryo sa sahig ay tila musika sa kanyang pandinig. Tinulungan siya ni Tommy at sa bawat piraso ng pader na gumuho, ang liwanag ng hapon ay dahan-dahang pumasok. Binubura ang kadiliman sa bawat sulok ng silid. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng alikabok at liwanag. Ang dalawang bata ay tumayo sa tapat ng butas na kanilang ginawa. Pinagmamasdan ang malawak na lupain ng mansyon na ngayoy hindi na isang kulungan, kundi isang palaruan. "Anong gagawin mo sa mansyong ito ngayon, Tess?" tanong ni Tommy habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. "Gagawin ko itong isang paaralan," mabilis na sagot ni Tess. "Isang lugar para sa mga batang katulad ko na may mga ideyang hindi maintindihan ng mundo. Pero sa pagkakataong ito, walang makukulong sa dilim. Lahat ay malayang maglaro at maging bata." Ang bawat salita ni Tess ay tila isang pangako sa kanyang sarili at sa alaala ng kanyang ina. Nadama niya ang matinding hiling, ang paghilom ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ang gigil at hiya ay napalitan na ng isang malalim na pasasalamat. Pumasok si Attorney Ilustre sa silid. May hawak na isang lila na sobre na tila matagal nang nakatago. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng ginhawa. "Tess, may nahanap si Luz Biminda sa loob ng isang lihim na compartment sa ilalim ng higaan ng mama mo," sabi ng abogado habang iniabot ang sobre sa bata. "Para sa iyo ito," sabi ni Luz. "Itinatago ito ni Teresa para sa araw na ikaw ay maging malaya na." Nanginig ang mga kamay ni Tess habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ina. Ang pamilyar na mga letra na tila ba may sariling init. "Mahal kong Tess, sa oras na mabasa mo ito, alam kong tapos na ang bagyo. Patawarin mo ako kung tila iniwan kita sa gitna ng mga lobo. Ngunit alam kong ang talino at tapang mo ang magiging kalasag mo. I fought so hard for you to be a child, Tess. Not a genius, not an heiress, but a child who can laugh and play without fear. Sapat na sa akin na malaman mong minahal kita higit sa lahat ng ginto sa mundong ito." Niyakap ni Tess ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ng kanyang luha sa papel ay tila mga hiyas ng pagtanggap. Nadama niya ang huling yakap ng kanyang ina, isang init na hindi kayang pawiin ng kahit anong lamig ng nakaraan. Lumingon si Tess kay Tommy at kay Attorney Ilustre.
Tumingin din siya kay Mang Cardo na nakatayo sa may pinto, kasama si Luz Biminda na ngayon ay nakangiti na ng buong tapat. Lola Valeriana, Tito Ramon, bulong ni Tess sa kanyang isipan. Talo kayo dahil sa dulo, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa inyo. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pusong marunong pa ring magmahal sa kabila ng lahat. Ngunit sa huling bahagi ng sulat ng kanyang ina, may isang postscript na nagpatigil sa mundo ni Tess. Isang pangalan na hindi niya inaasahang makita. Hanapin mo si Gabriel. Siya ang tunay mong ama na inilayo nila sa atin.